Pag-usapan natin ang 7 reasons why Pinoys don't save money. Una is instant gratification. Kapag sweldo natin, una nating naiisip, syempre, i-reward yung sarili natin. Ang hirap kasi magtrabaho. And, syempre, napapabili tayo ng mga sale items kasi nga gusto natin naman na ma-rewardan yung sarili natin at yung iba nagta-travel pa kahit na ito ay utang na. Pangalawang reason, kaya hindi tayo nakakaipon. May mauutangan naman ako. Nagiging solusyon natin sa problema natin sa pera, ang pag-utang. Kaya nga ang dami nating pwedeng mautangan. Relatives natin, 5-6, credit card, SSS loan, lahat na lang ng loan, sinalihan natin. Pangatlong dahilan, poverty mindset. Kasi nasanay tayo na pag sweldo natin, una nating binabawas yung gastos natin. Kaya bahala na kung may maipon. Kapag ito ang inuna natin, talagang wala na matitira sa ating savings. Kaya ang gawin natin, unahin natin ibawas sa ating income, ay ating savings na at least 10% ng ating kinikita. Para talagang magawa natin ang makapag-ipon. Pang-apat na dahilan, social status. Dahil nga sa social media, kung ano yung uso, sinasabayan natin. Kaya yung iba, imbes na makaipon, talagang nababaon pa sa utang. Pang-lima, malaki naman ang sweldo ko. And kung titignan natin dahil malaki ang ating sweldo, madalas tumataas din ang ating lifestyle. Kaya kahit professional, zero savings or yung iba nababaon pa sa utang. At for example, yung maid, kung disiplinado ka kahit maliit lang ang kinikita mo, pwedeng makakapagtabi ka pa rin ng kahit 2,000 per month. At isa rin sa mga dahilan bakit hindi tayo nakakaipon dahil sa ating responsibility. Ang taas ng responsibility natin pero kulang ang kinikita. Kaya kung kulang ang kinikita natin, dapat meron tayong additional source of income or other source of income. At pang-pito, procrastination or delaying. Ito yung hindi natin agad sinisimulan ang pag-iipon kasi feeling natin ang haba pa ng time na meron tayo at bata pa tayo. Dito sa sample natin, makikita natin ang advantage kapag ikaw ay nag-invest ng maaga. Dito, si Mr. Save Early, nag-start siyang mag-ipon at the age of 25. And si Mr. Wait Longer, nag-delay, nag-procrastinate. 45 years old siya nagsimula, 20 years siya nag-delay sa pag-iipon. Kaya kahit na pareho naman silang inipon, sa sample natin, 3,529 per month ang inipon nila sa loob lang ng 7 years. Dahil itong Kaiser natin na savings program ay 7 years to pay lang, sa total na nahulog nila na 296,436. Pag edad nila ng 65, pag nag-retire sila, si Mr. Save Early nasa 4.7 million ang kanyang fund. Pero si Mr. Wait Longer, dahil nga nag-delay siya sa pag-iipon, nasa almost 700,000 lang ang kanyang fund pag edad niya ng 65. Ang laki ng difference, nasa 4 million din. Kaya importante, simulan natin na maaga ang pag-iipon at kalimutan na natin yung mga excuses natin kasi walang perfect time para simulan ang pag-iipon. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimula mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na nabanggit natin kanina, 7 years to pay lang to, 20 years maturity. Dito tatlo na meron ka, may healthcare ka, life insurance at investment. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.